Bahai ni Tong Yan. Saya noba ang sumulat na nagram ganito kasamang nobela. Nakakagalit talaga. Kung ako siya, bubugbuginan ko do ang walang yan. Ano bang nangyayari? Sino itong dalawang weirdo na ito? Nasaan ako? Ang sakit na nagrem ulo ko. Kilingunan, Tong Yan. Wei Ji. Hindi ba ito ang plot na nagrem nobelang binabasa ko lang? Transmigrated ba ako sa yalop na nagrem librong ito? Ikaw mong mamatay. Mamatay ka sa ibang lugar. Iminumong kahiko na. Lumayo ka na kay Wei Ji. Dahil saya bawat pagkakataong makita-kita, bugbugin ng todo. Itong dalawang asong ito, nainis na ako nung binabasa ko palang ito saya nobela. Ngayong transmigrated na ako saya librong ito. Ilalabas ko ang frustration ko, para saya nga mababasa. Ano ang sinabi mo? Sino ang bubugbugin mo? Tungkol saya yung sinasabi ko. Ikaw yan, isang babae, may asawa, na nagtatangka paring mengakit na nagrem, kasintahan na nagrem iba, wala ka talagang hiya. Ang kapal naman na nagrem mukha mo, ang sakit na nagrem sotok mo naramdaman na nagrem kamay ko. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Wei Ji, sinaktan niya ako. Napakawalang hiya mo. Paano mo nagawang saktan ang babae ko? Lumuhod ka, at humingi ng tawad kay Xiaoxi. Kung luluhod ka, at luluhod saya harap ko ng 3 beses, baka pag-isipan kong pakawalan kayong dalawa. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw, talagang ikaw. Paano ka naging ganyan kagaling? Ang bait mo namang epyo. Black belt ako saya taekwondo. Isang mahina na gaya mo. Kaya kong talunin ang dalawa. Panang hindi man lang pinagpapawisan. Wei Ji, ayos ka lang ba? Tong Yan, nawala ka na ba saya sarili mo? Naglakas lup kang saktan si Wei Ji. Kaya ko siyang sinuntok. Bakit may problema ka ba dun? Kapat nagsalita ka pa na nagram isa. Sasaktan din kita. Napakawalang hiya mo. Kahit lumuhod ka pa at magmakawa sa akin ngayon, hindi kita patatawarin. May mali ba saya utak mo? Kayong dalawa talaga. Isang walang hiya at isang basura. Bagay kayo. Itigil niyo ang kahangalan. Ibigay mo saya ikin ang tatak na nagram kumpanya ngayon din. Tong Yan, hanggat nakikinig ka sa akin, ako ay bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kuya Ji, bigyan kita na nagram isa pang pagkakataon. Sa tingin mo ba karapat dapat ka, ang basurang gaya mo? Dapat na sa basurahan lang. Ang makita, kahit isang segundo lang inakakasuka na. Ikaw. Tong Yan, mahal ko si Xiaoxi, nagmamakawa ako sa iyo. Tigilan muna ako, pwede ba? Iyon saya script. Saya puntong ito. Dapat ipapasok na si Ko Peng Fei. Ang bastos na ito. Akala niya talaga makakapaklot siya liban saya ikin. Ibigay mo na ang tatak na nagram kumpanya ngayon din. Kung hindi, magsusumbong ako saya security office, ang isang palakang gaya mo. Hindi man lang katumbas na nagram isang hibla, na nagram buhok na nagram asawa ko. Sa tingin mo ba titingnan kita? Sa tingin mo ba pipiliin kita? Ngayong narinig na ako ni Ko Peng Fei na sinabi ito, baka sakaling maggago ang tingin niya saya ikin. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Si Ko Peng Fei yon. Pao Peng Fei. Ang guwapo niya. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Muminto kayo riyan. Sino ang nagsabing, wait na kayong umalis. Anong pa ang binabalak mong gawin? Gabi na. Ano ang ginagawa ninyong dalawa rito? Tagapamahala ng planta. Tamang-tama ang pagdating mo. Ang Tong Yan na ito ay hindi ako tinatantanan. Malinaw ko nang sinabi sa kanya na tinanggihan ko na siya. Sinabi ko sa kanya na mahal ko si Xiaoxi, pero ginagamit niya ang katayuan niya bilang asawan ng plant manager para bubugin kaming dalawa. Tingnan mo ang mukha ko, at tingnan mo ang katawan namin. Ang asawa, mau ang gumawa nito. Kailangan mo kaming ipagtanggol. Ano ang nangyayari rito? Ang asawa ko ay 6 na talampakan ang tangkat. Malaki ang pangangatawan. At may 8-pack. Kaya ko siyang makuha. Kaya bakit ko gugustuhin ang isang palakang gaya mo? Walang maniniwala riyan. Tama na. Huwag kayong gumawa ng eksena. Gabi na, bakit wala kayo sa bahay? Para alagaan ang bata. Bakit ka nandito? Nalaman kong, ninakaw? Niya ang tatak na nagram kumpanya. Kaya sinundan ko siya rito? Paano mo nalaman? Naninakaw niya ang tatak ng kumpanya. Hindi ko ninakaw ang tatak ng kumpanya. Isa kang may asawa. Ang asawa ng isang plant manager. At kinugugol mo ang iyong maaraw sa pagsunod at pag-stout sa akin. Prefer ka ba? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?
Pagkatapos ng maraming taon nating pagsasama, tingnan mo ang lahat ng ginawa mo. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Habang nagtatalo sila, tumakas na tayo. Tara na. Sandali, Saino ang nagsabing, buwet na kayong umalis. Gasto mau nenegram ebidensya hindi ba? Ang tatak nenegram kumpanya, nasa bulsa lang niya. Kiyunin mau lang atingnan. At malalaman mau. Ilegal ang pagkapkap sa isang tao ng walang pahintulot. Akala mo ba ay basta-basta mo na lang akong kapkapan? Ikaw. Nagnanakaw ka na saya tingin mo ba nasa panik mau ang tama? Muhang naghahanap ka na naman nenegram bukbo. Pananakit, binubukok ng asawa ng plan manager ang gataw. Tong yan ikaw na walang hiya ka. Bitawan mo si Kuya G. Ibigay mo na ang tatak nenegram kumpanya ngayon din. CJ, kukunin ko. Plan manager, hindi ko talaga ninakaw ang tatak ng kumpanya. Si Tong Yan ang nangakit sa akin. Pusang loob niya itong ibinigay. Kung gusto mo manisin ng kung sino, sisihin mo ang babang ito na walang moral. Umalis ka na. Ikaw. Tama na. Huli na itigil mo na ang paghabol sa kanya. Saiji. Susunod na ako saya iyo asawa ko. Umuwi na tayo. Mag-isa lang si Xiao Pao sa bahay. Saan mo natutunan ang gagalaw na iyan? Bakit hindi ko alam ang tungkol diyan? Yan. Ako lang ang nagsanay dito saya bahay. Nung nainip ako. Magmadali na tayong bumalik. Hindi ba sinabi mo na mag-isang nawan si Xiao Pao saya bahay? Magmadali na tayo. Ano na naman ang binabalak niya? Bahay ni Kau Pengfei. Ikatlong digmang pandaigdigan na ba ito? Na nagaganap saya bahay na nagram original owner. May espasyo pa ba para tumayo saya bahay na ito? Kung ayaw mong gumawa ng gagawaing bahay, sabihin mo lang sa akin. Kaya kong gawin ang gayon. Napakatama talaga na nagram original owner. Na mabuhay ng ganito, hindi kata-katakang humantong siya saya ganuong trahedya. Tingnan mo. Ipinapangako ko. Alagaan ko ng mabuti ang guweng bahay simula ngayon. Napakalas ng diborso. Ang pabrikan ng kaswatan ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko, at kabuhayan ng lahat ng ating gamang gagawa. Hindi ko ibibigay sa iyo. Pero pagkatapos ng diborso, maaari kitang bigyan ng 3% ng kita ng pabrika. Kahit ano ay ibibigay ko sa iyo. Ang gusto ko lang ay si Xiao Pao. Kung nakapag-desisyon ka na, sana ay gawin mo na agad. Nagbago na ang isip ko. Ang kasal na ito, hindi na ako makikipag-diborsyo. Tong Yan, ano na naman ang pinakakaguluhan mo? Ikaw ang humingi ng diborso. At ngayon ikaw pa ang tumatangi. Sa tingin mo ba ay laro lang ang diborso? Asawa ko. Kasalanan ko ang lahat mong una. Hindi ko pinahalagahan ang isang guwapong lalaking tulad mo. At mas pinili ko ang isang talunan. Ipinapangako ko, hindi na ako magiging masungit kalanman. At hindi ko naawain si Xiao Pao. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ina. Asawa ko. Maaari ba? Itay pakiusap. Huwa, ninyong, paalisin, si inay pakiusap. Magiging mabait si Xiao Pao. Ang batang ito napaka-inosente. Kahit na labis siyang, pinahirapan na nagram dating may-ari. Ipinagtatanggol pa rin niya ito. Hindi ko na inintindi kung totoo palabas mo lang ito. Alang-alang sa bata sa pagkakataong ito. Patatawarin kita muli. Tandaan mo. Ito na ang huling beses. Ipinapangako ko. Ito na ang huling pagkakataon. Kung magkakaroon, panenegram susunod. Ako ay dumanas na nagram malagim na kamatayan. Matulog ka ng maga. Huwag mo ngang bagitin ang kamatayan ng kamatayan. Mabuti, makakatabi ko nang matulog ang aking guwapong asawa. Asawa ko, maaari ba akong matulog kasama ninyong dalawa? Hindi bate sinabi mong gusto mong makahiwalay tayo ng tirahan. Itay, ayaw ko pong matulog kasama si inay. Kinukurot po ako ni inay. Kay cute na munting kayamanan. Napakachita niya. Asawa ko, ipinapangako ko na mula ngayon. Hinding-hindi ko naawain si Xiao Pao. Patawat ana. Kasalanan ni nagram inay ang lahat mong una. Humihingi na nagram pamanhin ang inay saya iyo. Saan naman ako matutulog? Bakit ka nakatayo diyan? Pumasok ka. Matutulog ako kasama ang aking asawa. Ano-ano ang ginagawa mo? Nag-iisip lang ako. Ikaw sumalo nenegram suntok para saya ikin. Gasto kong tingnan ang iyong sugat. At dahil ang sugat mo nasa likod ang paglalagay nenegram gamot. Hindi yata maginhawa, tama. Paano kung ako ang tumulong saya iyo? Ano ang pananagutan mo? Maasahan, pinoprotektahan ang kanyang asawa. Mapagmahal saya anak.
Mei Hitsura. Maganda ang pangangatawan. At mayaman pa. Tunay na perpektong lalaki ito. Hayaan mong lagyan kita ng gamot. Ang pangangatawang ito. Ang Hitsurang ito. Nakahanap ako ng Negram Jinto. Nakaka-excite ito. Ito ba talaga ang isang bagay na mapapanood ko ng libre? Tom Yan. Bakit tumutulo ang dugo sa ilong mo? Asawa ko, nahihilo ako. Agad mau akong alalayan. Kundi, hihimatayin ako. Magpahinga ka na ng maga. Gasto ko lang sana. Siang yakapin at hawakan. Paano kami humantong saya pagkahalikan? Sa totoo lang. Nakakahiya ito. Xiaopu, saya lalong madaling panahon. Gising na. Oras na para mag-amusal. Nasaan si inay? Nalaman niyang hindi ka buntis. Kaya umuwi na siya kanina. Xiaopu, anong nangyayari? Bakit ka malungkot? Inay, hindi mau ba ako masasamahan kahit isang beses lang? Saya aktibidad na nagram nga magulang at anak saya kindergarten. Kahit isang beses lang. Lahat na nagram ibang bata. May kasama nga nanay at tatay. Pero si Xiaopu wala. Xiaopu, siyempre kaya ko. Kung mayroon ang ibang bata, dapat mayroon din ang ating Xiaopu. Ang galing pumayag na rin saya wakas si inay. Anya ito. Ayam ga bagay na gusto mo. Pero wala ka pa rin mahanap na angkop. Hindi ba ito ang unang pagkakataon na dadalo tayo saya event na nagram kindergarten para kay Xiaopu? Kailangan nating seryosohin ito. Hindi ba? Mayroon tayong makina saya pananahi saya bahay. Hindi ka naman mahilig. Makumpuni o manahi. Kapag napupunit ang damit ko, palagi ko itong ipinapadala sa pabrika para ipayos. Kung gayon, maaari mo bang kyunin yon para saya ikin ngayon? Sigurado ka bang marunong kang gumamit niyan? Sigurado ako. Itay, bakit hindi pa lumalabas si inay? Hindi na naman ba siya sasama? Xiaopu, nanak ko si inay saya iyo. At tutuparin ko ang aking salita. The film was translated and narrated by M Media. Anong nangyayari? Bakit mo ako tinutulungang tumayo? Wala lang ito. Ang ganda-ganda ng nanay ni Xiaopu. Hindi kata-katakang ang tatay ni Xiaopu. Itinago siya at hindi hinayaang lumabas. Nanay ni Xiaopu, ang ganda na nagram suot mo. Saan mo binili? Hindi ko pa nakikita iyan dati. Ang suot kong ito, luma na ako mismo ang nag-ayos. Ang ganda na nagrempat kakafit. Napakaganda. Nanay ni Xiaopu, tama. Nanay ni Xiaopu, napakagaling mo. Pwede mo ba akong tulungan gumawa na nagram isa? Ang asawa ko nagpapatakbo na nagram isang pabrika na nagram kasuotan. Napakalapit na. Ilulunsad na namin ang isang batch na nagram na bagong disenyong kasuotan. Ito isa lamang saya ngayon. Kung magustuhan na nagram lahat, maaari kayong bumili ba na nagram ilan? Ayos, pipili rin kami na nagram isa. Saiji, tumahimik muna ang lahat. Susunod na ang pamilya ni Xiaopu.
Para saya kanilang pagtatanghal, performance anong performance. Karaniwan sa kindergarten. Magahanda ang itay nenegram patbikas nenegram tula. Pareho lang ang ginagawa natin saya bawat event. Kung gayon, saya pagkakataong ito, bakit hindi tayo magtanghal nenegram iba naman? Ano saya tingin mo? Tuturuan kita ni inay nenegram magic trick. Saiji, Marunong ka ring magmagik. marami akong kayang gawin. Halika Saupo. Bigyan mo si inay nenegram bola. Ngayon, ilalagay ko ito saya aking kamay. Hipan mo ito Saupo. Ngayon lang, matapos ang ngaboton nenegram ating nga. Napili natin ang pinakapopular na pagtatanghal. Saya kaganapan ngayong araw. Ito ang magic trick kanina lang. Inaanyayahan natin ang nanay at tatay ni Saupo. At si Saupo, saya entablado para saya isang litrato. Lumapit pa kayo ng kaunti. O baka naman, dapat ninyong halikan si Saupo. Paano mo nalaman? Nagasto ko nenegram orange flavor. Sinabi mo dati. Na dahil hindi kita pinapahalagahan, kaya ka. Ngayon ako naman, ang gustong umintindi sa iyo. At doon ko lang napagtanto, na hindi pala kita kilala. Para bang, wala akong kahit ideya, na marunong ka palang manahin ng damit. Sa totoo lang hindi lang paggawa nenegram kasuotan ang kaya ko. Ang tunay kong galing saya disenyo. Matagal ko na itong gustong sabihin saya iyo. Gasto kong pumasok saya iyong pabrika bilang isang designer. Huwag kang magbiro. Malaya kang gawin ang gusto mo sa bahay. Pero ang pabrika ay kinabubuhay ng marami. Hindi ito lugar para paglaruan. Hindi, ako, nagbibiro. Hindi na ako. Ang tong, yan nun. Hindi ako pupunta saya pabrika para lang maglaro. Gasto kong humanap nenegram lugar kung saan may papakita ko ang aking talento. Bigyan mo lang ako nenegram pagkakataon na patunayan ang aking sarili. Asawa ko. Nagmamakaawa ako saya iyo. Hayaan mo lang ako na patunayan ang aking sarili. Ang pabrika ay nangangailangan ng medraft ng disenyo. At ang bagay na iyon ay nangangailangan ng profesional na kahalaman. Hindi ito kasing simple nang pagkupit lang ng tela kung paano mo gusto. Walang problema yon. Maasahan mo ako. Paano ba ito? Bigyan mo ako nenegram isang linggo. At siguradong makakagawa ko nenegram disenyo na ikasih siya mo. Magkasundo na tayo sa bagay na ito. Isang linggo lang. Pabrikan ng kasuotan ng Jolly. Tongyan. Bakit ka nandito? At ang kakaibang suot na ito saan galing? Nandito ako saya pabrika para maging designer. At hindi ito kakaibang damit. Ako mismo ang nagdisenyo at gumawa nito. Asa ka lang ba saya sarili mo? Kung ikaw ang magiging designer, tingin ko ang pabrikang ito ay mababang karote. Saya look nenegram isang buwan. Mabuti. Ang disenyong ito ay napakagaling. Amoli. Amo kau. Ang kasuotang ito ba ay gawa ng inyong pabrika? Kumusta? Kumusta? Ako ay isang designer saya pabrika na nagram kasuotan na nagram Jolly. Tongyan, ang kasuotang ito ay dinisenyo saya ating pabrika. Bagamat hindi pa ito sumasalalim saya mass production. Amoli, ito ang bagon. Designer ng ating pabrika. Mabuti, kukunin ko ang set na ito. Magsimula ka sa paggawa ng 50,000 para sa akin. Para masubukan ko muna ang merkado sa Shanghai. Kung mabilis itong mabenta, babalik ako at maglalagay ng mas malaking order. Ang ngatong ito ay walang test.
Ano bang maganda saya pangit na bagay na ito. Walang problema. Magtatrabaho kami ng overtime. Para magawa ito para sa iyo. Mabuti, amo kau. Libot na ako sa buong bansa sa loob ng maraming taon. At ngayon lang ako makakita ng napakagaling na disenyo. Sa hinaharap kong si designer tong, ay may mas maganda pang gawa. Mangyaring makipag-unayan sa akin anumang oras. Tamang-tama yon. Mayroon akong ilang piraso saya kamay ngayon. Na-drive na nagram disenyo na helos tapos na. Ipadadala ko na lang nga ito saya yo. Mahusay. Gasto kong makita kung ano ba talaga ang kaya mang idisenyo. Amo kau. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit hindi ka makaisip ng mas magandang disenyo, hindi mo dapat ninakaw ang gawa ng iba. At ipinasa ito bilang sa iyo, para lang linlangin ako. Plagiarism. Paano yan naging possible? Nga ito ay sarili kong disenyo. Ang gaskets na ito mo ay kaparehong-kapareho ng gana ibinigay sa akin ni Amo Wu mula sa pabrikan ng kasuotan ng Lian. Kahapon, kung hindi plagiaris niyan ano pa, ginungli, buo ang tiwala ko sa pagkatao ng aking asawa. Siguradong may hindi pagkakaunawaan lang dito. Tayong lahat ay mga negosyante, at naniniwala lang tayo sa kung ano ang nakikita ng ating sariling mga mata. Ang makita ay ang maniwala. Sa tingin ko, mahari mo nang kalimutan ang order na iyan para sa iyong pabrika. Huwag mo nang abalahin pa. Ginunli, matagal na kaming magkatrabaho. Bigyan niyo po sana ako. At si designer tong ng ilang araw. Sisiguraduhin naming malalaman ang katotohanan. At kung hindi mo kaya, Handa akong magbitiw agad. tong yan, CJ. Kasunduan. Yan. Tapos mo na ang isa pang batch ng mga disenyo. Napakagaling. Ngayong hapon ay dadalhin natin ang mga disenyo. At pupuntahan si Ginungli. Saiji. Sigurado ako. Si Ginoong Lee siguradong. Masisiyahan saya pagkakataong ito. Ang walang yang si Tong yan. Nakapaglabas na siya na nagrembagong disenyo. Ano naman ang mapapala? Niya, rito, sa huli pabor pa rin ito saya ikin hindi ba? Tuloy. Opisina ni Amole. Ginungli. Natuklasan na namin ang katotohanan sa likod nito. May sadyang nagnakaw ng ating gaskets ng disenyo at ipinagbili ang gayon sa pabrikan ng kasuotan ng Lian. Anong ebidensya ang hawak mo? Ang sketch na nagram disenyo saya iyong kamay. Ang pinakamahusay na patunay. Itong basurang disenyo na ito. Sinasabi mo bang ebidensya ito? Na ang designer na ito. Kaya nangopian na nagram gawa ko. Bago ko ibunyak ang katotohanan. Maaari, mo ba siyang ipatawag para maharap ko siyang ng harapan? Dalhin niyo ang designer ni Amo Wu sa opisina ko. Ginoong Lee, kung saya tingin mo ay basura ang disenyong ito, yan ay dahil hindi ko pa natatapos iguhit ang kabuuan nung nakopya at tinangay ito. Siyempre, sinadiya ko rin ang bagay na yon. Pagdating niya ipatutunayan ko ito saya inyo. Shishousi. Kaya ikaw palang nagnakaw na nagram na sketch ko. Tong yan, huwag kang magbintang nang walang basehan. Dahil lang saya nagtatrabaho, saya pabrikan na nagram kasuotan na nagram jiali hindi ibig sabihin na hindi na ako pwedeng tumanggap na nagram trabaho. Mula saya ibang pabrika, dahil sinabi ni Ginong Lee na basura ang disenyong ito, ano ngayon? Bakit hindi mo? Subukang baguhin ito mismo rito, basura. Paano nangyari yon? Ginong Lee, malinaw na nagustuhan mo ang disenyo na iginuhit ko. Toto. Nagustuhan ko man ang nauna mong ga disenyo. Pero tingnan mo ang kasalukuyang batch. Ano bang iginuhit mo? Sino ang sinusubukan mong linlangin? Kahit bata ay mas nakakaintindi ng disenyo kaysa sa iyo. Isang hamak na imitasyon. Wala ka talagang test. Aninakaw mo pa ang gawa ko? Shishousi, ang set na nagram na disenyong ito email lihim. Isang paraan para ilayo ang nga magnanakaw. Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Kahit burahin at iguhit, mau pandang paulit-ulit. Wala ka paring may papakitang maganda. Binabawasan ko lang. Ang disenyong ito, minsan ang kaunting pagpapasimpel. Iay nagpapaganda rito nang husto. Ginoong Lee, tingnan niyo, kontento na ba kayo ngayon? Kahanga-hanga. Sa ilang buradalan. Nagawa mong gawin napakaganda ang isang bagay na walang kwenta. Binibining tong. Kailangan ko talagang tumingin sa iyo ng may bagong pakilala. Bakit saya tuwing pagkakataon? Napakaswerte. Nia, mataas ang pamantayan ko saya disenyo. Gumamit lang ako na nagram counting taktika. Para saya nga taong nagnanakaw na nagram gawa ko, hindi ko inasahan na may taong walang alam saya konsepto na nagram disenyo. Ang susubukang magnakaw na nagram gawa ko, at kung nakaguhit ka, na nagram ilang disenyo. Dahil lang barun,
Ipat bibintangan mo na akong nanakaw, nanagram madrep mo. Wala akong oras para patulan kayong lahat. Manatili kariyan. Hindi pa ako tapos magsalita. Ginoong litingnan niyo, sa bawat isa saya aking. Na-sketch saya cuffs. O saya laylayan. May markang tie. Ito ang initial na nagram pangalan ko. Sa batch na ito. O kahit saya nga ng batch na nagram drafts. Nurun silang lahat. Eksaktong-eksakto ang paagi ka akaapu GMR. Ninanakaw mo ang gawa ng ibang tao. Bumalik ka at sabihin mo sa amo ninyo. Nasa anumang pagkakataon. Ay hindi, ako makikipagtulungan sa pabrikan niya. Hindi, Ginoong Lee. Gusto mo bang tawagan ko ang security? Si Xiaoxi, pumunta ka sa Human Resources at kunin ang sahot mo para sa buwang ito. Simula ngayon. Tanggal ka na. Sa pabrikan ng kasuotan ng Jolly. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Nagkamali ako ng intindi sa inyo kanina. Amo kau sa pagkakaroon ng ganitong mahusay na desigal. Ang aming pabrikan ng kasuotan ng Jolly ay tiyak na may maliwanag na kinabukasan. Huwag kang makalala. Ipapagawa ko agad ang kontrata. Hindi lang ang batch na ito ng paninda ang kukunin ko. Mula ngayon lahat ng produksyon ng pabrikan niya. Kukunin ko lahat. Penfei. Ako. Tapos na ang period ko. Maaari na tayong. Tapos na. Kailan dumating ang tiyahin mo? Bakit hindi ko man lang nakita ang mukha niya? Masyado kang manhid. Ang ibig kong sabihin. Tapos na ang period ko. Maaari na. Tayong magsama saya kam ngayon. Mukhang hindi nakasara ang kulungan ng manok. Titingnan ko. Sandali lang. Inay. Kumukulog po saya labas. Natatakot po ako. Maaari po ba akong matulog saya inyong dalawa? Halika, hito siya po. Ang planta. Sino yan? Tuloy ka. Si Xiaoxi. Bakit ikaw? Tinanggal na kita sa trabaho. Paano ka nakapasok dito? Tagapamahalan na nagrem planta. May 6 akong anak saya bahay. Kung tatanggalin ninyo ako, siguradong bubukbugin ako na nagrem tatay ko hanggang mamatay. Ninakaw mo ang laborador ng disenyo ni Tong Yan na nakapinsala sa interest ng pabrika. Hindi na kita kukunin muli. Lumabas ka sa opisina ko. Tagapamahalan na nagrem planta. Nagmamakaawa po ako. Nagmamakaawa po ako na huwag ninyo akong tanggalin. Kung tatanggalin mo rin lang ako saya trabaho. Mabuti pang mamatay na lang ako. Lumabas ka ngayon din. Kung hindi, ipapahawak kita sa Departamento ng Seguridad. Tagapamahalan na nagrem planta. Alalahanin ninyo ang panahon na ang aking ina ang tumulong saya inyo nung nasa pinakamahirap kayong sitwasyon. At pinakain kayo. Maaari bang huwag ninyo akong tanggalin? Pwede kitang hindi tanggalin. Tumayo ka. Talaga, tagapamahalan na nagrem planta. Alam ko na nung nakaraan, marami akong nagawang pagkakamali. Hahanapin ko na si Tong Yan ngayon at hihingi ako na nagrem tawad kay Tong Yan. Si Xiaoxi, ang pabor na ginawa ng nanay mo para sa akin, ay bayat na ng buo. Linawin natin. Ito na ang huling pagkakataon. Kung susubukan mo pang gumawa ng anuman, ipapahawak na kita ng direkta sa Departamento ng Seguridad. Saiji. Kapag nakalabas na si Weiji, habang nagtatrabaho tayong dalawa saya look at labas. Sino ang makakaalam kung sino ang susunod na mapapahama? Weiji, hindi masyadong komportable sa kulungan diba? Subukan mo ito, amo. Tikman mo itong tunay na green tea. Huwag kang mag-alala amo. Dahil ikaw ang nabayad para piyansahan ako. Mula ngayon, magtatrabaho ako para sa iyo na parang hayop sa paggawa. At susundin ko ang bawat utos mo. Mabuti, kilalang kilala mo ang pabrikan ng kasuotan ng Jolly. Umasa ako na sa pagsali mo sa amin. Ang aming pabrikan ng kasuotan ng Lian ay magagawang durugin. Ang pabrikan ng kasuotan ng Jolly. Huwag kang mag-alala amo. Dahil nandito ako, tinitiyak ko na ipapabangkarot ko ang pabrikan ng kasuotan ng Jolly. Maghintay ka lang. Kau Tong Yan. Sa wakas ay nakalabas na ako. Mula ngayon, gagawin kong impyerno ang buhay ninyong dalawa. CJ. Penfei, ang tala na kailangan para saya batch na nagrem damit na ito. Saya palengkan. Hey now boss na lahat. Pakiramdam ko, may nananabuta saya atin. Nakipag-ugnayan na ako samga suplir. Ang batch na ito ng tela ay binili ng buo ng bato mula sa Lian. Masyado na silang malayo. Wala naman silang paggagamitan. Na nagrem ganun karaming tala.
Hahanapin ko ang bos nila at pakusapan, namin ito? Yan. Hindi maganda ang pakai nila ngayon. Natatakot akong hindi basta-basta susuko. Kailangan ko paring sumubok. Wei Ji, ano ang ginagawa, mau rito? Hindi ba dapat ikaw Nasaan? Sa bilangguan, si Amuwu ang nagbayad ng para piansahan ako, ngayon. Ako na ang workshop manager. NG pabrikan ng kasuotan ng Lian. Kayo ang dahilan kung bakit ako nakulong. Ang utang na ito ay utang na sisingilin ko rin sa inyo balang araw. Kung sumunod ka lang saya batas. Hindi ka sana na aresto. Pinapayuhan kita mula ngayon. Na mag-ingat ka saya. Bawat sinasabi at ginagawa mo. Para hindi ka na makabalik dun. Sig. The film was translated Kumama ka lang. and narrated Makakakilala by tayong M lahat. Media. Ang pagkakasundo ay nagdadala ng yaman. Pumunta kayo rito ngayon. Para sa telah hindi ba? Amawu. Sa tingin ko ang na-order saya pabrika mo. Hindi nangangailangan na nagram ganyang karaming tala. Umasa akong magkakaroon ka na nagram awa. At magbenta na nagram counting tala. Saya aming pabrika na nagram kasuotan ang Jiali. Ang ibenta ito sa inyo ay hindi impossible. Pero ito ay sa halagan 3 beses ng presyo sa merkado. Ikaw. Ang nice ni manager G ay nice ko rin. May ganap siyang autoridad para hawakan ang bets na ito ng tela. 3 bises. Bakit hindi ka nalang manghold up? Kami ay nga mamamayang sumusunod sa batas. Pagnanakaw ang nagdadala sa iyo sa bilangguan. Kung ganun wala na tayong dapat pag-usapan. Bahala na kayo riyan. Si Amawuang nagpiansa kay Wei Ji. At kinuha pa niya. Itong matrabaho saya sarili niyang pabrika. Malinaw na ang layunin niya balikan tayo. Penfei, plano kong libutin ang embya kalapit na longsot. Hindi ako naniniwalang. Wala tayong mahanap na kapalit na tala. Saan ka pupunta? Ano ang ginagawa mo? Sarado na ang pabrika para sa araw na ito. Sabay na lang tayo bukas. Bukas na ba ngalis? Wala na tayong ibang magagawa saya ngayon. Tungkol saya sinabi ni Inay. Tungkol saya pagkakaroon ng negram EPO. Bakit hindi? Magtatanong ako sa ibang dabos kung may ekstra pa silang tela. Masyado kang na-stress saya pabrikan nito nga nakaraang araw. Ubos na ang pasensya mo. Gasto ko lang sanang gumaan ng mood. Promohang lalo ko lang itong pinalala. Palengke ng tela. Direktor, may stakak pa ba na nagram telang ito? Oh, puno ang buwang warehouse nito. Ang kaso, itong batch ng tela ay hindi color fast. Kumukupas ito ng kaunti. Tungkol naman sa presyo, medyo mura ito. Depende lang ito sa kung matatanggap mo. Walang problema iyan. Gagamit lang ako na nagram baking soda para hindi kumupas ang kulay. Direktor, kukunin ko na ang lahat na nagram telang ito. Ipapek mo na lahat para saya iken. Lahat nito, sig. Wei Ji, paano mo ako siniguro? Ang pabrikan ng kasuotan ng Jiali ay nakahanap na ng murang tela at kalahati pa ito ng presyo kumpara sa merkado. Amo makakasa kayo. Ang murang telang binili nila ay kukupas. Direktor Lee, tiyak na hindi tatanggapin ang kargamento. Mabuti pang tiyakin mong matutupad mo yan. Hindi ako nagpapanatili nang nga pabigat dito. At saka, kailangan mong humanap ng paraan para maubos ang stok na iyon ng tela. CJ. Pao Penfei. Hindi ako naniniwala. Mananatili kang swerte habang buhay. At ikaw naman bu tayo. Na laging nakutos sa akin. Kapag nagtagumpay ako, hindi rin kita patatawarin ng madali. Wei Ji, ano ang ginagawa mo rito? Wei Ji, tungkol saya telah nalutas na namin ang problema. Hindi ito, paunti hindi rin marami. Eksektong 4 na beses na mas murah. Kaysa saya ibinbenta mo. Narinig ko na ang batch ng telang binili mo ay kukupas. Direktor Lee, tiyak na hindi tatanggapin ito. Ang batch ng telang ito na hawak ko. Kung ikaw ay seryosong interesado, may bibigay ko ito sa iyo sa orihinal na presyo. Sinusubukan mo akong dayain. Saya mismong harap ko. Nakakatuwa yan. Nalutas na namin ang problema. Saya pagkupas na nagram tela. Ang telang hawak mo. Hindi na namin kailangan. Ang nagamit na gusto ni Direktor Lee, sa tingin ko, ay dapat pa rin gawin gamit ang dekalidad na materyales. Ano sa tingin mo? Magbibigay pa ako ng isa pang konsesyon. Ibibigay ko ito sa iyo sa 20% ng presyo sa merkado. Manager G, hindi naman sa ayaw naming bumili.
Pero sa pabrikan ng kaswatan ng Jali. Kakarating lang namin ng bagong shipment ng tela para mayos ang isu sa pagkakupas ng kulay. Gumastos kami ng malaking halaga. Bakit hindi? Mau subukang magtanong sa ibang pabrikan ng kaswatan. Anong ibang pabrikan ng kaswatan ang makakakuha ng napakaraming tela? Ang mag-asawang Manolo ko. Asawa ko, ang perang hawak natin. Helas hindi sapat para mabili ang telan nila saya kalahating presyo. Kalahating presyo. Iyan na lang ang natitirang pera namin sa Akon. Kahit sa kalahating presyo ay mahirap na. Bakit hindi? Mau pag-isipan ulit kung hindi ninyo ito may benta at mananatili lang itong nakatambak sa inyong bodega. Natatakot akong mas lalo pa kayong malulugi. Ang capital chain ng pabrika ay mapuputol. CJ, kalahating presyo kung gayon. The film was translated. Nagtatrabaho tayo araw at gabi nang walang katapusan. Kailan ba ito matatapos? Narinig ko na ang pabrika na nagram kaswatan na nagram lian nagbabayad na nagram sahat na 500 kada buwan. Iyan ay buong, sandaan pa. Kaysa saya nakukuha natin dito, talaga, may ganon bang kagandang alok, ang sandaang yun na yun. Buong overtime pay natin. Saya lop na nagram 1 linggo, sinasabi mo. Narinig ko rin na tumatanggap sila na nagram trabahador ngayon. Ang trabaho ay trabaho kahit saan ka magpunta. Isama mo ako pagpunta mo. Saiji. Ako rin, ang sandaang yun. Sapat na para saya grocery na nagram pamilya, saya lop na nagram 1 buwan. Panfay, nitong linggong ito, hindi bababa, saya kalahatin na nagram na manggagawa ang nag-resign. Sabilang na nagram na manggagawa ngayon. Wala na tayong paraan para makapag-deliver saya tadang oras. Ang multa sa paglabag sa kontrata ay 3 beses ang halaga ng nga produkto. Ang shipment na ito, ang pinakamalaki para sa pabrika ngayong taon. Kung hindi kami makapag-deliver sa takdang panahon, ang pagbabayad parang ng multa ay sisira na sa capital chain ng pabrika. Kung hindi ninyo may deliver ang nga produkto, lumapit kayo sa akin para humingi ng tulong. 2 linggo na lang ang natitira hanggang sa deadline ng delivery. Ang inyong pabrikan ng kaswatan ng Jali, pagdating sa huli, ay hindi pa rin katapat ng ating pabrikan ng kaswatan ng liad na may malalim na bulsa. Sinabi ng ating amo una, handa niyang bilhin ang inyong pabrikan ng kaswatan ng Jali sa kalahati ng market saloon nito. Weji, ikaw ba ang nasa likod? Nagram alis na nagram na manggagawa namin. Hindi pa naman dumarating ang delivery date, pero nagrereklamo ka na agad. Sa ugali, Mang Ian. Saya tingin ko hindi kakailanman magiging direktor na nagram pabrika habang buhay. Totoo yan Manager G, masyado ka talagang mainipin. 2 linggo na lang ang natitira. Kahit pa, hindi namin may deliver ang produkto mula sa aming pabrika. Ano naman ang kinalaman? Niyan sa iyo, kayong mag-asawa, ay kasing tigas pa rin ng ulo. Kung gayon, maaari na lang kayong maghintay na malugi. Nagtataka lang ako kung si Director Wang ay interesado. 10,000 piraso. Ang taong ito, kahit ano pang sitwasyon, laging napakagwapo. Maraming pabrika na nagram kaswatan saya lungsot, ang handang tumulong. Pero, baka kailangan neting ibigay ang kalahati na nagram ating kita. Kung para ang mawala may babalik pa ito. Pero kung mawalan ng reputasyon ang isang negosyante, walang halaga ng paraang makakabawi rito. Asawa ko, itong si Weji. Hay paulit-ulit, tayong sinasabotaha. Napakawalang hiya at malupit niya. Impossible talagang bantayan siya. Para lang siyang tipaklong sa pagtatapos ng taglagas. Hindi na siya magtatagal sa patalon-talon. Ang pabrika na nagram kaswatan na nagram lian na ito, isa lamang scam, bagamat mas mataas ang bayad. Ang arawang oras na nagram trabaho tumaas din. Kung ikukumpara saya pabrika na nagram kaswatan na nagram Jali. Kailangan neting magtrabaho na nagram buong, isa at kalahating oras pa araw-araw. Tama, tingnan mo ang pagkain. Puro gulay na lang araw-araw. Kung may counting kan man, kapag huli ka nang nakarating wala ka nang abutan kahit sabaw. Ano pa ang silbi na nagram pagsasabi niyan na yon? Ang pabrika na nagram kaswatan na nagram Jali. Tapos na, mag-recruit na nagram nga trabahador. Kahit gastaw pa niya iting bumalik ngayon, hindi na maaari. Talagang, niloko tayo ni Weji. Weji, paano mo ipinangako sa akin na mangyayari ang bagay? Ngayon nagastos na ang pera at nakakuha na ng gataw. Pero ang pabrikan ng kaswatan ng Jali ay hindi naduro, kundi nakapirma pa sila ng biya kasunduan. Sa ibang tao, wala kang silbi. Hindi ko inaasahan na ang mga direktor ng ibang pabrika ay handang tumulong sa kanya. Huwag kang makalala, mayroon pa akong backup plan. Ginagarantiya ko na hindi nila magagawang i-deliver ang mga produkto. Kung may susunod pang pagkakataon, mag-impact ka na at kusa ka nang umalis. Lumabas ka. Kapag naging direktor na ako ng pabrika, tatapusin kita ng tuluyan. Paano mo nagawang pangaralan ako? Direktor kau.
Ano ang nangyayari rito? Sunod-sunod na piraso ang ganito. Tingnan mo ang gakwelyong ito. Hiwa-hiwa na ang ito. Paano ko matatanggap ang batch na ito ng paninda? Ngayon sa parang gusto mo, kayong dalawa, ay dapat magbigay sa akin ng makatwirang paliwanag. Ang malalaking department store sa Jinchen ay naghihintay na sa shipment na ito. Sabihin mo sa akin, paano ko ipapaliwanag ito sa mga manager ng department store? Impossible. Kahapon nenagram hapon ang batch nenagram nga gamit na ito. Ye maayos pa. May kung sinong, nakialam saya nga ito kagabi. Director Lee, kapabayaan ko po, ang hindi pagbabantay ng maayos sangga paninda. Siguradong bibigyan ko po kayo ng paliwanag. Ang galing talaga ni Kuya G. Napakaraming stock. Kailan ba natin matatapos gupitin ang lahat nenagram ito? Hayaan na natin. Gupitin ang bawat piraso. Gupitin hanggat kaya ko. Hanggat mapipigilan natin silang, makapag-deliver saya tadang oras iyon lang ang mahalaga. Alam ko na. Direktor Lee, ano ang masasabi mau rito? Inayos ko ang naklin at manggas, nanasira. Naisip ko na saya isang istilong longsot gaya ng Jincheng. Magiging popular ang istilong ito. Ngayong nabago na ang disenyo, maganda na pala ang kinalabasan. Bibigyan pa kita ng 3 araw. Siguraduhin mong ang mga natitirang disenyo ay matatapos na lahat. Director Lee, huwag po kayong makalala. Siguradong may hatid namin ang mga ito sa takdang oras. Ang pagputol saya nga damit. Malamang nga ginawa ni Shishoushi, magahanda, muna ako neng kaunti. Papapasukin ko siya bukas. May paraan ako, para linlangin siya at mapahamin saya katotohanan. Hinala ko rin na siya ang gumawa niyon, pero wala kaming anumang ebidensya. Asawa ko, magcintai ka lang, at panorin mawang palabas. Shishoushi, ang gunting na ito, natagpuan saya yung workstation. Ikaw ang responsible saya nga tata. Hindi mau dapat kailanganin ang gunting diba? Sila ipers lang nanigram lumang gunting. Hindi ako naniniwala na may malalaman sila. Anga gunting na yon akin. Hanggat aminin mo lang. Anga damit na ito, ginamitan na nagram baking soda para hindi kumupas ang kulay. Kapag ang baking soda humalo saya puting suka. Bumubula ito. Shishoushi, ikaw ang palihim na pumasok saya bodega. Nung nakaraang gabi, libo-libong kasuotan ang nasira. Sapat na iyan para magsumbong saya pulisya. Peng Fei, tumawa ka na saya pulisya. Hayaan mang, sila ang humawak nito. Teka, nagkaroon lang ako nenagram panandalian. Pagkakamali saya pagpapasya. Nagmamakaawa ako. Pakiusap, huwag ninyong ipatawag kang pulis. Isa pa, buntis ako. Ko Peng Fei, pakiusap alang-alang saya. Batang nasa sinapupunan ko. At saya aking ina, huwag ninyong ipatawag kang pulis. Si Xiaoxi. Sabi ko na sa iyo noon, ang pabor na utang ko sa iyong ina ay nagamit na. Shishoushi, libo-libong kasuotan, 10,000 yun. Sapat na iyan para saya 10 taong pagkakabilanggo. Buntis ka nang gaganyan ka pagkasama. Hindi ko maararing ilantat si Kuya G kung makupulong siya. Ano ang mangyayari saya sanggol saya sinapupunan ko? Tong yan. Nagmamakaawa ako. Huwag, mang, ipatawag kang pulis. Ko Peng Fei, nagmamakaawa ako saya inyong dalawa. Pakiusap, huwag ninyong ipatawag kang pulis. Alang-alang sa sanggol sa iyong sinapupunan at sa iyong ina. Mahari namin hindi na magsumbong sa pulisya. Pero dapat mong bayaran tanggapin sala ng buo. Hanggang sa mabayaran ang lahat ng utang. Director Lee, paki-inspeksyon po ng mayangga ito. Wala namang problema sa stock. Gayunpaman, mayroon akong malit na hiling. Director Lee, ituloy niyo lang. Gusto ko sanang imbitahan si Designer Tong para dumalo sa Fashion Expo sa Jincheng. Ganito kasi iyon. Nakikita ko na si Designer Tong ay tunay na may talento, kaya gusto ko siyang dalhin para makakita ng mas malawak at mas modernong entablado. Nagmula ako saya, isang modernong metropolis. Gayunpaman, ang moda ay nagbabago-bago. Ang makita ang entablado na nagremoda nung nakaraang na dekada. Isang suwerte para saya ikin bilang isang designer. Director Lee, gusto ko ring sumama saya inyo para mapalawak ang aking pananaw. Bro, kung gusto mong umalis ka. Kaya ko namang asikasuhin ang nga bagay sa pabrika. Kaya ko ring alagaan ng mabuti si Xiao Pao. Ang biyah mo sa Jincheng para mag-obserba at matuto ay mabuti para sa iyo at mabuti para sa kinabukasan ng pabrika ng kasuotan ng Jelly. Lahat ng ito ay mabubuting bagay dahil suportado naman ni Direktor Kao. Kung gayon, magmamaneho ako bukas ng umaga para sunduin si Designer Tong. Kunin mo ang perang ito. Maghanda ka sa biyah at mamuhay ng maayos. Pagdating mo sa malaking lungsod, kung may makita kang gusto mong kainin, huwag mong ipakait sa iyong sarili. Napakalaking pra. Mayaman na tayo, mayaman na tayo. Ang pabrika ay kumuha na maraming bagong empleyado.
Atinasan, mau pa ang pasahod. Bakit mau binibigay sa yakin ang napakalaking pera? Ang negosyo sa pabrika ay hindi naman kapos sa ilang libong yuan na ito. Ang malalaking lugsot ay abala at maingay. Puno ng gataw at kung ano-ano pa. Dapat mong tandaan, anumang bagay na mawala sa paningin mo, ay huwag na huwag mo nang kakainin muli. At isa pa, huwag agad magtiwala sa sinasabi ng iba. Bakit ka nakangiti? Pinagtatawanan kita, dahil kumikilos ka na parang inahing manok. Dahil ba ito ang unang beses mo na pumunta sa malaking lungsod? Ako lang. Ayaw mo ba? Na makita akong umalis. Tumatawa ka pa rin. Itigil mo ang patawa. Bakit napaka-overbearing mo? Hindi, moment, lang, ako, hinahayaang tumawa. Kaya ko pang maging mas malupit. Xiaopo, bakit ka umiyak? Ayaw ni Xiaopo na umalis si Inay. Magiging mabait si Xiaopo. Xiaopo, si Inay ay alis lang para saya isang business trip ng ilang araw. Babalik din ako pakalipas na nagram ilang araw. Nagsisinungaling si Inay saya iken. Nakita ko ang maleta. Xiaopao. Ang inay ay alis lang saglit para sa business trip ng The ilang film araw. was Babalik translated ako pakalipas ng and ilang araw. narrated by Talaga? M Media. Siyempre, paano naman magsisinungaling si Inay saya yo? Kapag bumalik si Inay, ipagdadala kita na nagram maraming masasarap na merinda. At nga laruan. Ano saya tingin mo? Saiji. Pero ngayong gabi, gusto ko pong matulog kasama si Inay at Itay. Penfei. Penfei. Lumabas ka rito at tingnan mo kung sino ang dumating. Inay. Bakit ka nandito? Ang laki na nagram ipinagwapo ni Kuya Penfei. Fang. Sino itu? Hindi mo na ba siya matandaan? Siya ang pamangkin na nagram yung pinsan. Napakalapit ninyo, saya isa't isa nung nga bata pa kayo. Palagi kayong naglalaro na nagram bahay-bahayan. Dati pa nga siyang nagbibihis bilang iyong bride. Halika maupo ka maupo. Maupo ka inay. Maupo ka, Fang. Huwa ka nang maging formal. Ituring mo na lang na parang sarili mang bahay ito. Side po, salamat po auntie. Si Fang inaging aprantas. Na mananahi sa yalop ni nagram 2 taon at tapos na ang kanyang training. Kasalukuyan siyang naghahanap ni nagram trabaho. Akala ko bayay, nagpapatakbo ka. Ni nagram isang pabrika, ni nagram kasuotan. Kaya dinala ko siya rito saya yo. Inay, hindi talaga ito ang departamento ko. Mayroon tayong manager ng departamento na siyang humahawak ng mga ganitong bagay. Ikaw ang plan manager. Hindi mo ba kayang magdesisyon saya pagtanggap na nagram isang tao? Ang usay saya pananahin ni Fang. Talagang di kalidad. Kung hindi saya tingin mo ba idadalhin ko siya rito? Isa pa, nangako na ako saya kanyang nga magulang. Hindi, mau naman maararing. Hindi pagbigyan ang iyong ina saya ganitong bagay. Sana payagan niyo akong manatili rito, ang siyudad. Mas maganda kaysa saya probinsya. Ang bahay, malaki rin at maliwanag. CJ. Isasama ko siya sa pabrika bukas. Pero nagmamadali ang pabrika sa may order nito gaya nakarang araw. At puno na ang dormitoryo. Kung gayan hayaan mo siyang manatili rito, maaari siyang matulog saya isang silid kasama ni Xiaopo. Hindi maaari iyon. Kasalukuyang nasa business trip si Tongyan. Hindi pwedeng may ibang babae sa bahay. Ito, hindi ba't babay rin ako? Hanggang saya bumalik si Tongyan. Mananatili rin ako rito. Napakasunduan na. Kuya Penfei, dahil nananatili ako sa iyong bahay, hindi ako dapat maging palamunin lang. Itong tubig na panghugas na nagrempa, tamang-tama ang temperatura. Huwag mo nang abalahin ang iyong sarili. Dinala ka rito ng aking ina. Isa kang kababayan. At halos kapamilya na rin. Hindi na kailangang magmukhang estranghero. Kuya Penfei, hindi mo kailangang maging formal saya ikin. Sa amin, saya probinsya. Nakasanayan na nagrem na babay. Na maganda na nagrem tubig na panghugas na nagrempa para saya nga lalaki. Sa aming pamilya, naniniwala kami sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Walang panuntunan na kahit sino ay kailangang mag-igib ng tubig para panghugas ng paa ng iba. Dapat kang bumalik sa kwarto ni Xiaopao at matulog. Kuya Penfei, pakiusap huwag kang magalit. Binigyan mo ako ng nagram trabaho at pinayagan akong manatili rito. Gasto ko lang makabawi saya yo. Bro, tila ang nga malilit at walang kwentang bagayan ay ito lang ang kaya ko. Ikaw na ang mau nang magugas. At kapag tapos ka na ako na magtatapon nito para saya iyo. Hindi na kailangan. Iwanan mo lang ang planggana diyan. Gagawin ko na lang ito mag-isa mamaya. Saiji, huwag kang gumalaw. Kuya Penfei, may surat saya iyo. Hayaan bang tanggalin ko ito? Hindi na kailangan kaya ko na ito mag-isa. Tongyan. Ikaw.
Ano ito? Tongyan. Ang iyong asawa, ko Pang Fei, paano mau nagawang samantalahin ang paghalis ko para gawin ang ganitong bagay? Tongyan, hindi iyan ang inisip mo. Makinig ka muna sa akin. Tama si Tongyan, nagkamali ka na nagrem intindi. Walang namamagitan saya amin ni Kuya Pang Fei. May surat lang, isang malaking surat saya damit niya. Alisin mo iyan, alisin mo iyan. Alisin mo iyan. Lumabas ka muna. Nasa labas na siya ngayon. Huwag kang matakot. Alam ko. Hindi ko sana hinayaang makapasok si Fang Fang sa kwarto. Pero hindi ko inasahan na basta na ang siya papasok ng ganun. Isa ka ng plan manager ngayon. Hindi natin alam kung ilang babay. Ang mag-alap ni nagram kanilang sarili saya yo. Wala ka namang ginawang masama ngayon. Pero paano ang hinaharap? Ang isang may asawang lalaki dapat magkaroon na nagram pananagutan na kakibat na nagram pa kaasawa. Sumusumpa ako. Ngayon man o sa hinaharap, ako si Kau Peng Fei, ay hindi gagawa ng anumang bagay na ikakadismaya ni Tongyan. The film was translated and narrated by M Media. Hindi ako naniniwala saya nga walang kuntang pangako. Hahatulan na lang kita base saya nga kilos mo mula ngayon. Kuya Peng Fei, tuyo na nga damit na nilabhan ko para saya iyo. Mari, mau na silang isut. At heto ang almusal. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya naghanda ako nenegram county nenegram lahat. CJ. Sabi nenegram aking inti. Hindi ro karaniwang. Nagluluto para saya iyo. O gumagawa nenegram nga guweng bahayang iyong asawa. Sabi nenegram aking ina. Na ang babay. Isinilang para. Magpatuloy nenegram lahi. Unahin ang kanyang asawa. At asikasuhin ang pangangailangan nito saya araw-araw. Iyan ang tinatawag mang mabuting asal. Hindi na sanggol si Kuya Peng Fei. At hindi ka naman katulong. Na kinuha nenegram kanyang pamilya. Ang nga babay. Dapat magkaroon nenegram sariling karera. Ang kasarinlan saya ekonomiya ang nadidikta nenegram lahat. Walang sinuman ang isinilang. Para lang magsilbi saya kanilang kapareha. Hindi ko maintindihan ang ibig mang sabihin. Sabi nenegram nanay ko. Na walang silbi ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ang babay dapat saya huli. Bumanap nenegram mapapangasawa. At bumalik saya tahanan. Fang Fang, huwag kang makinig saya lahat nenegram sinasabi nenegram iyong ina. Iba na ang lipunan ngayon. Ang nga babay. Dapat maging malaya. At hindi maging sunod-sunuran kaninuman. Bukod parito ang pag-aral, isang habang buhay na pagsisikap. Hindi pa ako nakakarinig nang may ganyang ideya nun. Siya ba talaga ang Tongyan na nakilala ko dati? Noong nakaraan, trade show, nakita ko ang disenyo ni Designer Tong. Namangha talaga ako. Sadya kaming pumunta rito sa inyong pabrika para make order. Ang disenyo, onset ni Designer Tong ay nakatanggap ng nakakaisang papuri mula sa ating distributor ng kaswatan. Hindi ko inakalang ganito siya kahusay. Maging ang boss mula saya Jingjang. Nagpapalambing saya kanya. Paano naging ganito? Kakayahan ang isang babay. Binibining Tong. Sa totoo lang, nagdesisyon ako para sa iyo nang hindi nagpapaalam. Itinadala ko ang iyong disenyo na pinakagusto ng ating distributor sa ibang bansa para lumahok sa isang kompetisyon sa fashion. Makakaroon tayo ng resulta sa loob ng 2 buwan. Hindi mo naman ako sisisihin sa pag-overstep, hindi ba? Paano ko magagawa? Hon, si Direktor Lee ang laging nagbibigay saya iken. Nenegram maraming oportunidad. Ang makasali saya isang international na competition saya pagkakataong ito, napakasaya ko talaga. Salamat, salamat. Wala iyon. Tila mayroon siyang taglay na ningning. Kaya pala ang isang babay. Mangari, ring matningning. Saya gitna nenegram maraming lalaki. Sana maging katulad din niya ako. Seremonya ng pagbubukas ng klase sa gabi. Yan. Sakto ang dating mo. Tingnan mo, ang Nates Hall na ito ay may kasama ng matutuluyan at pagkain. At ang kurikulum ay may tugnayan sa fashion designer. Kung payak si Fang Fang na pumasok, ako na ang magbabayad ng tuition niya. Pagka-graduate niya, maaari na siyang matrabaho ng direkta sa pabrika. Kung hindi, tatambay lang siya sa bahay. At mahadlangan nito ang ating sariling buhay, tama ba? Sa tingin, magandang ideya iyan. Si Feng Feng isang napakatapat na dalaga. Magiging mabuti para saya kanya. Na makakita na nenegram, mas malawak na mendaw. Saya night school, makakabuti rin ito para saya atin. Galing lang ako sa procurement office. Ang tagagawa mula sa ibang bayan ay kailangan magbigay ng uniform para sa lahat ng lokal na empleyado. Kasalukuyan na nilang binubuksan ang bidding para sa mga pabrika ng kaswatan. Hindi marami ang pabrika na nakakatugon sa kanilang kinakailangan. Yan. Tayo ay isa sa kanila. Napakagaling niyan, Peng Fei. Kung mananalo tayo saya bid, malaking biaya ito. Para saya ating pabrika na nenegram kaswatan. Ang problema lang, ang pabrika ng kaswatan ng Lian ay kasama rin sa listahan ng bidding. Siguradong gagawin nila ang lahat para manalo. Kapag ang magkapareha nagtutulungan, kayang-kaya nilang maglipat na nenegram bundok.
Dahil alam natin. Namay masama silang balat. Tayo, dapat manatiling mapakmatian. Magahanda, tayo, nenegrem dalawang kopya. Nenegrem bid proposal. Ang isa dadaan lang saya ating ngakamay. Ang isa naman, ikakan dado natin. Mismo saya harap nila. Naalala kok nung nabasa kok saya isang libro. Na ninakaw ni WG ang bid proposal ni Jiali. Natutuwa ako na hindi kok nakalimutan ang detalyeng iyon. Talagang. Ibang-iba ka na kumpara nun. Gastaw mo bang pagbabagong ito saya iken? Pumunta ka sa bidding meeting na ito, nang walang mapapala. Iminumungkahi kong umalis ka na habang maaari pa. Saan galing ang palakang ito, na nagkakahak saya tabi? Huwa kang magsalitan neng tapos. Hindi pati akong say nuwang mapapahiya. Huwa, mang, hayaang. Sampalin ka na nagrem katotohanan. Ikaw, ay tunay na matigas ang ulo. Tungluluhod ka, Mayan. At tatawagin akong lolo. Pagkatapos, kapag nanalo tayo sa bid, baka bigyan kita ng kaunting pangkabuhayan. Gastaw mang tawagin kang lolo na nagrem ating pangfei. Hindi man lang namin gustong ilalanin. Ang isang abyaw na itim ang budi na gaya mo. Ikaw, Anong ikaw? Umatras ka. Ang asong gala hindi dapat humaharang saya daan. ang gahangal na ito. Matagal ko nang alam ang pinakamababang presyo, kahit wala si Seziao sa pabrika. Mayroon pa rin akong ibang mga tauhan sa loob, na nagbabantay sa inyo para sa akin. Napakayabang mo naman. Maaari bang maghintay ng matiyaga, ang lahat ng bidders? Ang resulta ng bid ay i-anunsyo anumang sandali. Pau Pangfei. Ito ang pinakamalaking order na nakita ng lungsod hanggang ngayon. Kung handa kang lumapit at magpunas ng sapatos ni Amo Wu, at kung nasa magandang mood ang ating boss, hindi imposibleng ibigay niya ang ilan sa order na ito sa inyo. Saan mo nakukuha ang tiwala mo sa sarili? Sigurado ka bang mananalo ka? Tama, hindi pa binabanggit na nagmadali, kapag gumawa na nagrem na uniform ng maaga. Kung hindi ka man manala, wala ka ng panahon para umiyak. Paano mo nalaman iyon? Sinimulan mo ba talaga ang produksyon ng order ng maga? Amo, huwag po kayong makalala. Sabi ko na sa inyo nun, sa proseso ng bidding na ito, sigurado kaming mananalo tayo. Siguraduhin mo lang na tama ka. Makakasa kayo, ayon sa mga alituntunin ng bidding. Ang pabrikan ng kasuotan na nanalo sa order na ito ay pabrikan ng kasuotan ng Jiali, palakpakan. Impossible. Talagang impossible. Siguradong nakamali kayo. Paanong ang mananalo ay pabrikan ng kasuotan ng Jiali. Ang bid price ko ay malinaw na. Malinaw na ano? Malinaw na mas mababa kaysa saya amin. Itulah mo ang sasabihin mo. WG. Ito bang iyong 100% garantiya? Pau Pangfei. Tamian, kayong dalawang walang hiya. Ginagawa niyo ba akong tanga? Dudurugin ko kayong dalawa ngayon. Ang gumagawa na nagrem masama ay tiyak na mapapahama. Manakit ka na nagrem kapwa at ikaw rin ang mapapahama. Kung hindi ka lang sana sakim anak tangkang manakit na nagrem iba. Hindi sana namin kailangang iligaw ka saya aming bita. Masakit, bitawan niyo ako. WG. Babayaran mo ng buo. Ang ngaluging idinulot mo sa pabrika. Ipapatawad ko ang aking abogado para makipag-ugnayan sa iyo. Amo. Lumayas ka. Amo. Amo. Pau Pangfei. Tamian. At ikaw. Mabuti pang maingat kayong lahat. Kuya G, Saan ka pupunta? Alis ka lang ba dahil nalaman mong tinanggal ako ni Amo Wu, at ako pa ang magandang loob na pumunta para isama ka. Naglakas loob ka pang pataksilan ako. say nawang nagutos saya iyong magkautang ng ganyan kalaki. Ayaw kung madamay saya iyo. Megiwalay na tayo. Si Chen, si Xiaoxi. Maghintay ka lang hanggang sa yumaman ako at makagawa ng pagbabalik. Magsisisi ka. Ano ang problema? Hindi mau pa ba nakakahanap na nagrem angkop na? Aktres para saya patalastas. Sinunod ko ang payo mo at naghahanda na akong ipalabas ang patalastas ng ating tatak sa television. Para may balik ang reputasyong nasira MJ. Naranaw ng substandard na produkto. Pero samga artistang ito. Wala ni isa ang akma sa imahe ng ating tatak. Kung wala ka pang mahanap.
Ikaw na lang ang mag-endorso nito? Baka saya hinaharap, ang bos nenegram kumpanya. Sila na mismo ang mag-endorso nenegram sarili nilang nga tata. Na sila mismo ang mag-endorso. Magandang ideya yan. Yan. Bilang chef designer ng ating Jolly Clothing Factory. Walang mas babagay na maksud nito kaysa sa iyo. Desidido na. Kokontakin ko na ang advertising agency ngayon din. Bila lumapit ka pa sa babang bida. CJ. Ilapit ninyong dalawa ang inyong gamuha. Bila lumapit ka pa sa babang bida. Iakbay mo ang braso mo sa kanyang bayuan. CJ. CJ. Mapahinga muna tayo. Nagpakapagod ka na, CJ. Bakit ka nandito? Napadalaw ka ba saya set? Ang lalaking bida sa patalastas na ito ay kailangang palitan. Tagapamahala ng plantakaw, pwede bang mag-relax ka ng kaunti? Maging natural ka lang. Iyan na nga, huwag kang kabahan. Tama po tagapamahala ng planta. Ang usaping profesional ay dapat ipaubaya sa mga profesional. Kung nahihiya ka sa harap ng kamera, bakit hindi mo na lang ipaubaya sa akin? Sa madaling salita, bayad mo na ang appearance. Hindi ko inakalang. Kahinaan mo palang pagpapapicture. Kung gayon bakit mo pa pinapalitan ng lalaki para ikaw ang gumawa? Hindi sa ayaw ko. Hahayaan ko ba may ibang humawak sa asawa ko? Kung talagang hindi mo kaya, hayaan mo na lang si Jiang Lei ang gumawa. Peng Fei, wala ka ba talagang kakayahan? The film was translated and narrated by M Media. Sino ang nagsabing wala akong kakayahan? May kakayahan ako. Sig. Perpekto ang kuha na ito. Tom Yan, sumandal ka sa balikat ng tagapamahala ng planta. Opo, gawin mong mas malambing. At Tom Yan, saan ka pupunta ihahatid na kita? Hindi na. Babalik na ako saya pabrika. Nagdala rin na nagrempayong ang tagapamahala na nagrem planta na si Cole. Sasabay na lang ako saya kanya. Ganun ba? Kung ganun, maaari ko bang makuha ang contact information mo? Magbubukas ako ng ahensya sa advertising malapit na. Napakaganda ng hitsura mo at natural ang dating mo sa harap ng kamera. Interesado ka bang sumama sa akin? Sa tingin ko hindi na ako. Magtatrabaho pa saya kahit anong patalastas. Isa akong fashion designer. Bukod pa rito, may asawa na ako. Umulan. Oras na para sunduin ang asawa ko. Ano ito? Gumawa ako ni nagrembagong damit. Gas daw ko sanang ipakita saya iyo. Maganda ba? Siguradong maganda ang kahit anong idisenyo mo. Kailan ito sisimulang i-produce ng maramihan? Maganda ba? Maganda ba? Maganda ito. Peng Fei, gas daw ko sanang magkaanak tayo. Dapat na ba? Neting gawin. Hamawi, nakalabas ka na rin. Kasalanan lahat ito ninakaw Peng Fei at Tong Yan. Ang dalawang walang hiyang iyon. Ang naplano para palabasin may kasalanan ako. Sa kabutihang palat ang kabayaran. Ay agad na naibayad. At nakakuha ako ng sulat ng pagkakasundo mula sa customer. Iyan lang ang dahilan kaya ako nakalabas. Hamawi, alam mo ba? Na ibinabalik na nagrem na distributor ang lahat na nagrem na paninda. Ano ang dapat? Neting gawin.
Xiao si. Sagit na ng ganitong kahirapan, hindi mo iniwan ang pabrika. O iniwan ako. Tunay kang matapat. Huwag kang makalala. Maghahanap ako ng paraan para ayusin ang problema ng pabrika. Nagbago na kaya ang isip niya. Siguradong dahil itu saya atin, kagabi. Gustong-gusto mo ba ang bukwat na iyan? Siyempre. Sinong babay ang hindi, mahilig saya bulaklak. At may kwintas pa na perlas. Napakaganda na nagrempanlas sa mo. Ang regalong ito. Talagang tumago saya puso ko. Tulungan mo akong isuot ito. Bakit ka lang nakatayo riyan? Bilisan mo at isuot mo saya ikin. Dali na bilisan mo. Napapagod na ang braso ko. Ang regalong ito. Tunay na nagsasalita saya aking puso. At ang tao, nagbigay nito. Lalong nagsasalita saya aking puso. Kagabi lang ay magkasama tayo sa kama. At ngayon ay ganyan ka kasaya na tumanggap ng bulaklak mula sa ibang lalaki. Ibang lalaki. Iyan ba ang tingin mo saya ikin? Akala ko galing saya iyo ang regalo. Nakauwi ka na pala. Nakapagluto na ako. Bakit hindi mo? Tapos na akong kumain. Ibaba The mo na film was iyan. translated Hindi na kailangan and kaya ko ng sarili ko. narrated by M Media. Sa sofa, ka matutulog ngayong gabi. Ayoko, na nasa loob ako. Na nagrem parehang silit mo. Yan. Alam ko na ang sinabi ko kanina ay nakasakit sa iyo. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ang pinaka napapagalit saya kini ang kawalan mo na nagrem tiwala. Mag-asawa tayo. Tayo ang dapat na pinakamalapit saya isa't isa saya buong mundo. Pero iniisip mo na ako ay isang babang pabago-bago at hindi tapat. Ko pang Faye. Dapat mang matutunang magtiwala saya iyong asawa. Yan. Alam ko talagang nakamali ako. Napakaganda mo ngayon. Tunay akong nag-alala na baka mawala ka. O mapunta ka sa iba. Nag-alala lang ako at hindi mapalagay. Ipinapangako ko sa iyo. Magtitiwala ako sa iyo ng walang pasubali. Gaya ng sabi mo. Tayo ay mag-asawa. Sa mundong ito. Sa mundong ito. Ano na naman bang yoga ang ginagawa mo? Ano ba talaga ang punto nito? Ilang bises ko na saya yung sinabi. Ito? Tinatawag na yoga. Nakakatulong ito saya pagpapababa na nagrem timbang. At kinokontrol nito ang cardiovascular system. At pinapatagal ang pagtanda. Ano nang ginagawa mo? Tingnan mo ang sarili mo helos 30 ka na. Dapat mag-ensayo ka rin ng kaunti para mapatagal ang proseso na nagrem pagtanda. Hindi ko alam. Hindi ko na ginagawa. Kung hindi mo alam, maaari kitang turuan. Halika rito at maupo ka. Perpekto. Mayroong posisyon saya yoga na ito para saya magkapareha. Hindi ko pa ito nasusubukan. Halika at ikaw ang maging ginepeg ko. Halika na, huminga ng malalim. Ilabas ang hangin. Tama, mag-relax. Gawin mo ulit. Ano bang problema mo? Muha kang bangkay.
Ayos lang ako. Itong yoga na itu. Hindi ko na talaga kaya. Kung itutuloy ko pa, masisira ang likod ko. Kay tagal na. Nangako kayong dalawa na bibigyan ninyo ako ni Negram Epyo. Tongyan. Bakit wala paring balita? Binabola mo na naman ba ako? Inay. Hindi basta-basta makakakuha ng apo ng minamadali. Isa pa. Noong isang araw, habang nasa trabaho ako, hindi sinasadyang na-twist ang likod ko. Kapag gumaling na ang likod ko, nangangako ako sa iyo na makakarga ka na ng malusok na apo. Iyan ang tama. Ang kalamnang ito, ang teksturang ito, ang pangangatawang ito, ay bagaimana maaari kong hawakan. Neng hindi nagbabayad. Yan. Pwede lang maging mas mahinahon ka. Alam ko. Mag-ingat. Na ako saya susunod. Sandali hindi tama iyan. Kaninong boses iyon? Si Pengfi natin iyon. Si Pengfi ba natin ang naipit saya ilalim? Kung siya man ang nasa ilalim hayaan na lang. Basta makakuha lang ako ni Negram malusok na Epyo. Ayos na ang lahat. Jia Libran Aparal. Hayaan bang baguhin ka nito? Maging isang dilat. Ako si Tongyan at inendorso ko ang Jiali Aparal. Kau Pengfitong yan. Walang sinuman sa mundong ito ang mas kasuklam-suklam pa sa inyong dalawa. Patsot ng komersyal. Tingnan mo ang talang ito. Napanood ko ang komersyal ng Jiali Apparel. Napanood ko iyon. Napakaganda ng kinalabasan. Ngayon sa lahat ng kalsada at eskinita, walang tao. Hindi nakakalam tungkol sa Jiali Apparel. Hindi kata-katakang sabihin nila na si tagapamahala ng planta ko at ang kanyang asawa ay ngahinyo sa negosyo. Narinig ko na ang komersyal ay pawang. Dinisinyo mismo ni tagapamahala ng planta ko. Ako naman, sumunod kay Pangulong Lee. Nagmadali kaming pumunta rito sa abot ng aming makakaya. Hindi man lang kami naglakaslok na magpahinga sa biyahe. Sa takot na kung mahuli kami, ay hindi na namin makuha. Napakagandang order na ito. Tingnan niyo kung gaano kami kapagod. Basang-basa ng pawis. Lahat para sa order na ito. Makakasa kayong gabos. Ang ating Jiali Garment Factory ay nagpaplanong palawakin ang saklaw. Bibili ng mga bagong kagamitan. At kukuha ng mas maraming manggagawa. Hanggat pumunta kayo, dinagarantiya ko sa lahat na mayroon kayong mga produktong may bebenta. Matagal na akong nagtatrabaho kay tagapamahala ng planta ko. Pagdating sa kanyang pagkatao, buo ang tiwala ko sa kanya. Sana ang ating pabrikan ng kaswatan ng Jiali ay patuloy na umunlad. Hamawi, wala nang orderang pabrikan na Negram kaswatan ni Negram Lian. Nitong, nakaraang 2 buwan. Seryoso kami, sa pagnanais na makuha ang pabrikan na Negram kaswatan ni Negram Lian. Sana ay pag-isipan ninyo, tenang mabuti. Amo, ang presyong inalok namin, kay siya na ang pinakamataas. Sigurado akong nasuri mo na ito. Sana ay mapirmahan na natin ang kontrata ngayong araw. Tutal, kapag lumipas na ang araw na ito, hindi na magiging available ang presyong ito dahil ang pagbabalik ay imposible na ngayon. Hindi ko hayang kayong dalawa ang kumuha ng aking kumpanya at kumita ng madali. Pagdating ng panahon na ma-realize ninyo ang nakuha ninyo, ay isa lamang hungkat na kumpanya. Matagal ko nang nakuha ang pera at nakapunta na sa ibang bansa. Ang ating dalawang kumpanya ay matagal nang naglalaban. Panahon na para tapusin ito. Ang presyong inalok ninyo, walang problema. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Excuse me kayong dalawa, may kailangan lang akong sagutin na tawag. Kumusta? CJ. Iyan na ang napagdesisyonan. Pasensya na kayong dalawa. Ang pabrikang ito, hindi ko ibebenta. Kau Pengfei. Tongyan, ang iyong pinakamalaking kaway ay malapit na rin bumalik. Hihintayin ko ang iyong pagbagsak. Tagapamahala ng planta ko, narinig ko, ang pabrikan ng kaswatan ng Lian ay nakuha na ng isang amuwi mula sa Jingchen. Narinig ko pang ang nagbayad siya ng medyo disentang halaga para rito. Sino ang gagastos ng napakalaking halaga para bilhin ang isang pabrikan ng kaswatan na malapit nang malugi?
Amowei mula sa jingceng. Direktor Lee, hindi ba taga jingceng ka? Gusto sana kitang pakiusapan. Tulungan mo akong mag-imbestiga. May kutob ako na ang taong ito ay may masamang balak. Walang problema. Ipaubaya mo na sa akin. Amowei mula saya Jincheng. Ang taong ito, hindi kailanman lumabas. Mula simula hanggang dulo na nagram libro. Siya kaya si Wei Ji. Sa tingin ko, ang taong ito, hindi lang sinusubukang agawin. Ang pabrika na nagram kasuotan na nagram lian mula saya atin. Malamang nalilitaw din siya. Saya halalan na nagram asosasyon na nagram kasuotan. Alam na nagram lahat. Na si Peng Fei ang kandidato. Para saya pagkapangulo saya terminong ito, ang pagkuha niya. Saya pabrika na nagram kasuotan na nagram lian. Saya panahon ito. Malinaw na nangangahulugan muli. Kasunat na nagram botohan. Na nagram 106 na. Profesional saya industrian na nagram kasuotan. At na nagram kanila nga rekomendasyon. Saya sandaling ito, ang nga resulta na nagram halalan. Iipahahayak na. Tayo na. At maghintay, neng may pananabik. Tama. Direktor kau, sa pagkakataong ito ay marami. Samlabos sa industrian ng kaswatan. Ang maling nagrekomenda sa iyo. Sa tingin ko, ang posisyon ng bagong pangulo Neng asosasyon, neng gia pabrika, ng kasuotan. ay para sa iyo. Pinapahalagahan ko ang kanilang suporta. Umasa ako sa magandang resulta ngayong araw. Kahit sino pa ang mahalal ngayong araw ay masusulong sa masigang pakunlat ng industriya ng kaswatan sa ating lungsod. Sa tingin ko, ang papipilian ay dapat si tagapamahala ng planta Peng Fei. Ang Jelly Garment Factory ay napakahusay ng tapo nito na nakarang araw. Peng Fei, nay handa mau na bawang yung talong pati saya pagtanggap. Lahat, pakiusap manahimik. Dahil, ang halalang ito, nagresulta saya tabla. Para saya pinakamataas na bilang na nagram boto. Kayo, kailangang hilingin saya lahat na narito. Na magsagawa na nagram isa pang round. Na nagram botohan saya lugan na ito para makapak desisyon. Ang dalawang kandidatong pumasok saya huling round day. Ang may-ari na nagram Jelly Garment Factory, Peng Fei, anang bagong may-ari na nagram pabrika, na nagram kasuotan na nagram Yangchang. Na dating kilala bilang pabrika na nagram kasuotan na nagram lian. Wei Ji. Nakabalik na kaya talaga siya. Ito ba ang Luigi na kilala natin? Plant manager kau. Bisanya dutong. Matagal na panahon na. Kau Peng Fei Tong yan. Kayong dalawang walang hiya. Siguradong hindi niyo pinangarap na makakabalik ako tama. Nakbalik ako ngayon para gawing impyerno ang buhay niyo. Pakiusap saya lahat. Ibigay muli ang inyong boto para saya dalawang kandidato. Hindi ko akalain na makakaya mong makuha ang pabrika ng kaswatan ng lian. Sana kalipas na 6 na buwan, mukhang napakasuwet mo sa Jincheng. At ano naman kung nakabalik ka na, ang palaka, hindi kailanman magiging gintong palaka. Amowei, nakalimutan mo bang tumingin saya salamin bago umalis na nagrembahay para makita ang mataas na muha mo? Ikaw, Lahat, manahimik. Mukhang ang tagapamahala na nagrem planta na si Koe Amowei. Tunay na magkatabla ang galing. Isa na namang tabla. Hindi. Kulang pa tayo na nagrem isang boto. Mayroon baritong. Hindi pa nakakaboto. mayroon ako. Ngayon, ang posisyon ng Pangulo ay pagmamayari na ni tagapamahala ng planta kau. Pemanhin saya paghihintay ninyong lahat. Matapos muling pagboto. Si Amowei ang nahalal. Bilang bagong pangulo na nagrem samahan na nagrem kasuotan saya lungsod. Na may 20 siyam na boto. Mangyaring magbigay na nagrem masih gabong palakpakan para salubungin ang ating bagong pangulo. CJ. Paano ito nangyari? Hindi ba sinabi mong iboboto mo si tagapamahala ng planta kau? Iyon ay dahil may mabuting paghatol si Amowang. At alam niyang ako, lamang ang tunay na makakapapatakbo sa industriya ng kaswatan. Patungo sa hinaharap, sa negosyo. Walang permanenteng kaibigan, tanging permanenteng interes lamang. Ang gatuntuning inalok ni Amowei ay mas narayon sa paglago ng ating kumpanya. Ang ataw magkaiba, ang landas ay hindi maaaring magplano ng magkasama. Nakikipagtransaksyon ka saya demonyo. Mag-ingat ka at baka kaalamunin nito. Kau Peng Fei, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sana pakahabang panahon. Lahat ng paghihirap na tinis ko nung wala ako, lahat ng pasakit na dinanas ko, ay dahil lahat sapot ko sa iyo. Kaya ako naptis at nakarating hanggang sa araw na ito. Sa kabila nito, ngayong nahalal ka na,
Taos puso akong umasa, nga madadalamu ang samahan, nang nga nasa industriyan ng kaswatan. Sa mas matas na antas. Alam mo may nga tahu, na kahit suotang maringal, akaswatan, hindi, magmumukang pensipe. Mag-ingat ka habang mas mataas ang iyong kinatatayuan. Mas masakit ang iyong pagbagsak. Binabati kita Wei-ji, hindi, Pangulong Ji. Peng Fei, huwag kang malungkot. Sa puso ko, ikaw ang mananatiling pinakamahusay na tagapamahalan ng negrem planta. Hindi ka nila binoto saya pagkakataong ito, pero dahil lang yon saya wala silang pananaw. Yan, hindi bete nasabi ko na sa iyo dati. Sinabi ang alin. Wala akong pakialam sa kanila. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ang hindi pagkahalal bilang presidente. Ay tapat kong sasabihin na hindi ako nalulungkot. Ngayon nga sa tabi na kita. Kahit pa maging pulubi ako bukas. Ay magiging masaya pa rin ako. Kuya Ji, natutuwa talaga ako. Na nakabalik ka na. Si Xiaoxi, masaya ka lang. Dahil bigla akong nagbago. At naging plan manager ng pabrikan ng kaswatan ng Lian. Akala mo ay lokmok na ako. Pero hindi mo inasahang makakagawang ako ng pagbabalik. Siyempre, kahit ako ay hindi inasahan, na makakaroon ako ng ganitong swerte. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo ngayon? Wei-ji, mula nang umalis ka, napagtanto ko na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Isa pa, gusto sana kitang hanapin. Pero wala akong mabalitaan tungkol saya iyo. Gusto kong bumalik saya dati. Saya iyong tabi. Si Xiaoxi, gusto mo bang makipagbalikan sa akin? Hindi naman impossible. Basta, susunod ka sa akin ng maayos. Gaya ng isang sunod-sunurang aso. At gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Kaya mo ba yan? Kaya ko. Wei-ji, kaya kong gawin ang lahat para saya iyo. Umaasa lang ako na hindi ako nagkamali saya pagpili na nagram taong sasandalan saya pagkakataong ito. Kau Peng Fei, lumabas ka. Lumabas ka rito. Lumabas ka. Lumabas ka rito. I-refund ang pera. Lumabas ka. Lumabas ka agad. Lumabas ka na. Gusto ko ng refund. Bilisan ninyo, bilisan ninyo. Kau Peng Fei, gusto namin ng refund. Paano mo? Ginarantiyahan ito sa amin noong panahong iyon. Ipinangako mo sa amin ang pinakamababang presyo sa kontrata. Ngayon, ang pabrikan ng kaswatan ng Yongchan ay kumuha na ng banyagang designer. At hindi lang maganda ang gadamit, kundi mas mababa rin ang presyo. Mayroon tayong kasunduan. Best samga tuntunin ng kontrata. Gusto ninyo ng refund? Oo. Gusto ko ng refund. Refund. Lahat pakiusap tumahimik kayo. Ang refund ay kailangan dumaan sa standard na proseso. Kapag nasuri na ng abogado ang kontrata, at kung wala namang magiging issue, ibinibigay ko ang aking salita. Natiyak na ibibigay ko ang inyong refund. Yan. Huwag kang makalala. May paraan para maayos ito. Direktor Kau. Binibining Pang. Napakagandang balita nito. Ang kaswatang ipinadala ko sa ibang bansa para sa international na kompetisyon. Noong nakarang trade show, ay nanalo ng parangal. Tingnan mo ito. Kau Peng Fei, nanalo ito. At silver medal pa ito. Napakagaling. Ngayon ang nga distributor na iyon, iwalan ng dahilan para ibalik ang nga paninda. Yan. Napakahusay mo talaga. Mga kaibigan nga sa media, ngayong araw, nandito ako para mag-anunsyo ng isang bagay na napakahalaga para sa industriya ng fashion. Kau Peng Fei Tong yan. Kahit pananalo ka ng internasyonal na parangal at pinilit ang nga distributor na tumangging pumirma sa akin, kaya ko pa ring sirain ang reputasyon ninyo. Dahil ako ang nakaupo sa posisyon ng Pangulo ng Asosasyon. Hindi ko maaaring balwalain ang gawain ito MJ, plagiarism, na ginawa ni Tong Yan. Tong Yan, ang award-winning na gawa mula sa internasyonal na kompetisyon, ay kopya ng gawa MJ, kilalang Italian designer na si Gio. May hindi pagkakaunawaan dito. Ang mangopya ng gawa ng iba. Tapos may lakas ka pa ng loob na tumawa. Wala ka bang hiya? Hindi gagawin nitong yan ang ganung bagay. Tingnan ninyong mabuti.
Ang disenyong itu, hindi batin aji kamu kahang aji kamu kaha. Kung ako ang tatanungin, kayong lahat ay magkakatulad. Napakalaking kahiyan para sa aso-aso na makaroon ng gawalang iyan na gaya ninyo. Nakakahiya talaga. Mga kaibigan reporter, bilisan ninyo at kunan ng litrato. Kunin ninyo ang walang bahit na pagsisising ekspresong iyan sa kamera para sa akin. Hayaan ninyong makita ng malinaw ng gamanono ang kasuklam-suklam na muhang iyan. Ngayong araw, gagampanan ko ang aking tungkulin bilang pangulo ng asosasyon at palalayasin ko ang iyong Jelly Garment Factory mula sa organisasyon. Saya magpatuloy ka lang, saya pagkuhan na nagram litrato. Siguraduhin ninyong lahat na makakuha na nagram magagandang kuha. Ito ang aking internasyonal na sertipiko na nagram parangal. At ano naman ang napatutunayan ng sertipiko? Ikaw na nangopya ng gawa ng iba. Makakaramdam ka pa rin ng pagmamalaki. Gusto mo ba na kaming lahat ay pumalakpak para sa iyo? Pasensya na nakalimutan ko. Hindi mo ba naintindihan ang Ingles? Heto, hayaan mang isalin ko ito para saya iyo. Nagwagi tong yan. Pangalang Ingles. Lucy. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi mo ikaw si Lucy. Siya ay isang master mula sa Italy. Pro pinipilit na nagram na tao na tawagin akong master. Ano pa ang magagawa ko ron? Tingnan mo ang disenyong ito, mayroon itong malinaw na estetika na nagram sina. Ang taga disenyo ay sino? Hindi mahirap hulaan, hindi ba? Impossible. Talagang impossible. Weji. Ganun na lamang ang pagsisikap mo. Saya pagbuan na nagram pekeng artikulo. Para lang palabasin na ako ang may salah. Inilalaan ko ang karapatang magsampan na nagram kasong legal laban saya iyo. Ang nga litratong hawak ngayon na nagram nga reporter. Ang pinakamahusay na ebidensya. Binabalaan kita. Huwag mo na akong bigyan na nagram karagdagang jula. Kung hindi, hindi basta-basta. Kaya mo rin pang mag-Ingles. Nung nasa mataas na paaralan pa ako, magaling ako saya Ingles. Penfrey. Oras na para saya pahinga. Isasama ko si Shopo saya probinsya para magsaya. Inay. Bakit hindi ka kumatok bago pumasok? Sanay na ako inay. Huwag kang mahiya, naranasan na nating lahat iyan. Huwag kang magmadaling, bumangon. Ipagahanda kita na nagram almusal. Ang batang makasawang ito, lalong nagiging malambing saya bawat araw. Mukhang makakarga ko na ang aking epyo. Mas maaga kaysa saya inaakala ko. Magandang umaga po Laul. Shopo, magmadali ka na at maganda. Kapat tapos na tayong mag-almusal. Sasama ka, nakelole saya probinsya. Saiji. Shopo, balang araw, magkakaroon sina inay at itay na nagram baby kuya, para may kasama ka. Ano saya tingin mo, Saiji? Ang bait naman ni Shopo. Bro, huwag kang mag-alala Shopo. Kahit dumating na ang baby kuya, si Laul magmamahal pa rin. Saya iyo gaya na nagrempak mamahal ko saya iyo ngayon. Shopo, si Laul, kailangan gumamit na nagrembanyo. Manatili ka rito, bantayan mo ang gamit natin at huwag kang lalayo ha, Saiji. Hindi ba't parang biyaya ito mula saya langit? Shopo, Inay. Bakit ka bumalik? Shopo. Ano ang nangyari kay Shopo? Nawawala si Shopo. Paano nawala siya? Inay. Huwag po kayong magpanik. Saan niyo siya naiwala? Naghihintay lang kami na nagrembus. Gaya na nagram lagi naming ginagawa. Pumunta ako saya banyo. At paglabas ko sandali lang. Nawala na si Shopo. May nakita ba kayong kahina-hinala o lumang hindi karaniwan inay? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana binitawan ang kamay niya. Inay, manatili kayo sa bahay at maghintay para kay Xiao Pao. Yan. Pumunta ka at magsumbong sa pulisya. Ako na ang hanap kay Xiao Pao. Saiji. Shopo. Ang aking epyo. Mahusay ang ginawa mo sa gawain ito. Gagawin kong mawala kay Kau Pengfei ang kanyang yaman at pamilya. At tunay na matikman ang pait ng pagdurusa. At kumusta naman si Shopo? Ano ang dapat nating gawin saya kanya ngayon? Itapon niyo siya sa bodega. Huwag ninyong hayang mamatay siya. Ang buhay niya ay nakakahalaga ng malaking pera.
Peng Fei. Peng Fei bilisan mo. May nagpadala na nagram kahon na nagram sapatos. At naselup ang sapatos ni Xiaopo. Kumusta na? Nakita mo ba kung sino ang gumawa? Wala akong nakitang sinuman. Kasalanan ko ang lahat. Kung lumabas lang ako neng mas maaga sana ay nakita ko sila. Ayos lang. Ito ang sapatos na suot ni Xiaopo. Nung umalis siang neng araw na iyon, naalala ko ang nga ito. Ano ang gagawin natin? Nasaan ito? Patingin. Ang aking mahal na piyo. Inay. Inang. Inang. Nandito na ako, inay. Mapahinga muna kayo sa sofa. Huwag po kayong mag-alala ng sobra, inay. Isang duguang marka na nagram kamay. Hindi kata-kata kang himatayin si inay. Hindi kaya may masama na silang ginawa kay Xiaopo. Masyadong marupok ang matandang babaeng iyon. Isang marka lang ng pulang kamay ay na ospital na siya. Ang tunay na palabas ay darating pa lang. Kuya Ji. Tuwang-tuwa ako. Ang makitang, ang pamilya nila. Enak durusa. Enak bibigay saya ikin na nagram ligaya. Si Xiaoxi, ihatid mo ulit ang sulat. Maging maingat ka. Huwag mo silang hayang mahuli ka. Naintindihan ko, Kuya Ji. Alis na ako, ayon din. Huminto ka Rian. Sabi kong huminto ka Rian. Si Xiaoxi. Ko Pang Fei. Ko Pang Fei lumabas ka rito. Bitawan mo ako. Tong yan. Hulaan mo. Sa tingin mo kumusta si Xiaopo ngayon? Si Xiaoxi, ano ba talagang sinusubukan manggawin? Mas mabuting huwag kang magsumbong saya pulisya dahil nasa nakamay ko na si Xiaopo ngayon. Kung magsusumbong ka saya pulisya, hindi ko may papangako ang kaligtasan niya. Si Xiaoxi, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gasto ko? Gasto ko kayong lahat na mapunta saya impyerno. Gasto kong pagsisihan ninyo na kiyaw ay nabubuhay. Gasto kong makaganti saya bawat isa saya inyo. Dahil saya wakas ay nakikita ninyo na kung sino talaga ako. Na magbayad na nagram ko kulang halaga. Bakit ninyong lahat iniisip na? Madali ninyo akong matatalo. Bakit? Kung tungkol lang ito, rito. Hayaan mo akong humingi na nagram tawat ayos lang ba? Bata pa si Xiaopo. Wala siyang ginagawang masama. Nagmamakaawa ako saya iyo. May anak ka rin. Huwag mo siyang saktan. Pakawalan mo na lang siya. Pakyusap, humingi na nagram paumanhin. Ano ang mapapala ko saya paumanhin? Ang isang simpleng paumanhin, ang sumira saya ekin ng ganito. Hindi ba't babayaran ninyo ako? Kung gayon ibigay, mau nang 200,000 mayon din. Sasabihin ko saya iyo. Ang perang ito, ay utang mo saya ekin. Kapag nakuha ko na ang pera, alis na ako na nagram bansa para magsimulang muli. Tungkol naman kay Weiji, itatapon ko na lang siya saya basurahan. CJ, ibibigay ko sa iyo lahat ng perang hawak ko. Pero kailangan mong hayaan akong makita si Xiaopo. Hayaan mong kumpirmahin ko na ligtas siya. Pera lang naman ang habol mo, hindi ba? May 300,000 akong kas sa bahay. Sapat na iyan para pumunta ka sa ibang lugar at magsimulang muli. Saiji, pro para masiguradong hindi ka lalaban. Mas mabuting, huwag kang magtangkang manlim lang saya ikin. Tara na. Si Xiaoxi, nababaliw ka na ba? Sinabi ko sa iyong hihatid mo ang liham. Hindi ko sinabi sa iyong dalhin mo sila rito. Kuya Ji, natuklasan nila ako. Wala akong nagawa kundi ang sinaktan mo ako? Talaga, sinaktan mo ako. Ginawa ko ito para saya iyo. Hinaan mo ang boses mo. Gusto mo ba makapagdala pa ng ibang tao rito? Kapag nakuha ko na ang pera, agad kitang iwan. Itay, inay. Kung ayaw mong mamatay si Xiaopo, manatili ka lang diyan. Weiji, para lang ang gusto mo, tama. Mayroon ako sa bahay. Sumama ka sa akin sa bahay para kunin iyon. Napakatuching naman ng ex nang ito. The film was Pao Pang Fei, translated and samahan mo narrated ako by ngayon para kunin ang Media. pera. Huwag na huwag mong susubukan gumawa ng kung ano. Huwag mong kalimutan. Ang iyong asawa at anak ay nasa mga kamay ko. Xiaoxi, manatili ka rito at bantayan sila. Kapag nakuha ko na ang pera, ilalayo kita. Kuya Ji, masyado itong mapanganib. Si Tong yan ay puso at marunong na negram martial arts. Manatili ka na lang dito at bantayan sila. Mas mabuting ako na lang ang kumuha na negram pera. Tara na. Pumunta. Weiji, Mag-ingat ka. Peng Fei,
Huminto karian. Peng Fei. Asawa kok ayos kak lang ba? Kapit lang. Dadalhin kita saya ospital. Peng Fei. Tatlong buwan ang nakalipas. Si Wei Ji ay hinatulan ng pagkakakulong dahil sa kidnapping, pangingikil, at sadyang pananakit. Si Sei Xiaoxi ay hinatulan din bilang kasabwat. Pabrikan ng kasuotan NG, Yongchan, ay isinubasta. Kasama ang lupa. Yan. Matapos mabili ang Yongchan, wala na tayong masyadong cas sa pondo. Dias ko. Wala kang ideya. Kung gaano kahalaga ang lupang, ito saya hinaharap. Peng Fei. Naniniwala akong magiging sulit ang lahat nenagram ito. Pansamantala langang nga pagsubok. Hanggat magkasama tayo, malalampasan natin ang anumang balakid. Mayaman na tayo. Napa kalawak na lupain. Dahil saya paglago nenagram industriya. Kikita tayo nenagram pra bawat minuto. Magiging mayaman tayo ngame lupa saya, lalong madaling panahon. Ang tanging hiling ko lang ay makasama ako. Anuman ang pagsubok na ating harapin. Hindi ako matatakot. Nahimatay si disenyado Tong. Puntahan agad ang plan manager kau. Ano ang nangyari saya Iken? Yan. Hinimatay ka. Habang nasa pabrika ka. Yan. Pinag-alala mo kami neng husto. Tunay niya. Binabati kita plan manager kau. Ang iyong asawa ay buntis. Nasa isang buwan na. Nahimatay siya. Dahil saya pagod. Kailangan niyang manatili saya ospital ng isang araw para saya obserbasyon. Maaari na siyang lumabas nang walang anumang problema. Salamat saya Dios. Ang pamilya ko ay may tagapagmana na saya wakas. Yan. May sarili na tayong sanggol ngayon. Inay. Kung, babay ang sanggol na ipinagbubuntis ko. Magagalit ka ba? Paano ko magagawa? Hon, sa anong panahon mawakala ang kinabibilangan natin? Sinabi na saya yakin ni Peng Fei, pareho lang ang lalaki at babay. Isa pa. Xiaopo, hindi ba't anak natin siya? Lalaki man o babay ang anak natin? Matutuwa si inay. Tama iyan. Ayos lang. Yan. Kumakain ka para saya isa. Pro napapalusok ka nenagram dalawa. Kaya dapat kang kumain ng marami. Inay. Ito po ang dilagang, tiyan nenagram baboy na pinakapaborito ni Xiaopo. Para saya iyo inay. Napunta ako saya librong ito. Dumating saya panahong ito, nakilala si Ko Peng Fei at ang kanyang pamilya. Mula noon ay sinimulan ko ang aking masayang buhay. Ito, ang buhay na pinili ko.